Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Batiin nga po natin ang ating mga kapatid ng isang maganda at mapagpalang umaga. Amen. Di ba sabi ng salita ng Diyos, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa sama-sama na magkakapatid. Amen po ba? Amen. Kahit walang pera, sila'y maligaya. Amen. Purihin ka, Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, ang topic po natin na ating pong pagninilayan ay pinamagatan ko pong ang huling paghuhukom. Amen po ba? Excited na po ba kayo na maghukom ang Panginoon? Amen. Purihin ka, Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Pahayag. Makikita po natin sa Pahayag. Chapter 20, verse 11. Pahayag chapter 20, verse 11. Basahin po natin. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluglok doon, na parang ang lupa at langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita panghuli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hama. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagat sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Verse 14, pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan ng aklat ng buhay. Lilipat po tayo sa Matthew chapter 25 verse 31. Ito po ang sinasabi sa Matthew chapter 35 verse 25 verse 31. Ito po ang paghuhukom. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukrin niya, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Una-uhaw at aming pinainom. Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y walang maisuot at aming pinarantan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak na kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasasaapoy ng di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampuan. Bakit po? Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po nangyari ang mga bagay na ito? Kailan po namin kayo nakitang nagutom at hindi namin pinakain, nauhaw at hindi pinainom, naging dayuhan na wala ng mais, naging dayuhan at hindi namin pinatuloy, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid
ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Ang paghuhukom, ang huling paghuhukom. Excited na ba kayo sa huling paghuhukom? Mukhang walang amen ah. Hallelujah! Sa ating mga mananampalataya, masaya ang paghuhukom. Amen po ba? Ito po, ang huling paghuhukom. Ito po ay katiyakan na sinabi ng Diyos. Lahat ng bagay tiyak. Pag sinabi ng Diyos tiyak, tiyak na may langit, tiyak na may impyerno, tiyak na may parusa, tiyak na may paghuhukom. Pag sinabi niya, paniwalaan natin, sapagkat ang Diyos hindi sinungaling. Amen po ba? Amen. Ang katiyakan ng paghuhukom. May hatol ang Diyos sa mga likuang buhay at may gantimpala naman ang Diyos sa matuwid na naglilingkod sa Kanya. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 18 verse 25. May gantimpala sa matuwid, may parusa sa may liko. Amen po ba? Makatarungan ang hukom. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Kapag hinatulan ang masama, hindi madadamay ang mabuti. Di ba napakabuti yun? Iba ang masama, iba ang mabuti. Kaya piliin natin ang mabuti. Sa Pag-aaral, chapter 11, verse 9. Tinatalakay po natin ang katiyakan na paghuhukom na sinabi po sa Biblia. Mga Maral, chapter 11, verse 9. Ang lahat ay ipagsusulit natin sa Diyos. Alamin mo at ingatan mo ang iyong buhay. Sabi sa mga kabataan, magalak ka sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at kaakit-akit sa iyo. Ngunit tandaan mo, ang lahat ng ito ay ipagsusulit mo sa Diyos. Mga kabataan, gawin niyo ang gusto niyo. Magpakasasa kayo sa kaligayahan. Sabi ng mga ngaral, gustuin niyo kung ano mga nakakaakit sa inyo, pero tandaan niyo. Ina niyo, may babala ang Diyos, tandaan niyo. Ang lahat ay ipagsusulit natin sa Diyos. Malaya kang gumawa ng masama, sige, bumira ka na. Pero tandaan mo, ipagsusulit mo ang lahat ng bagay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Lahat ng bagay ipagsusulit natin sa Diyos. Mga Ngaral, chapter 12, verse 14. Lahat ng gawain natin ay ipagsusulit natin sa Diyos. Gawain hayag ulitin. Gawain mabuti o masama. Amen po ba? Our God is all-knowing God. Alam niya ang mabuti na ginagawa ng tao. Alam niya ang masama na ginagawa ng tao. Sa Roma, chapter 2, verse 16. Sinasabi po, hahatulan ng Diyos ang lahat ng lihim ng tao. Lihim na mabuti at lihim na masama. Yan, lahat may paghatol. Hahatulan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Jesus ang ating hukom. Sa ngayon, siya'y nananawagan bilang tagapagligtas. Darating ang panahon, siya'y magiging hukom natin. Si Jesus ay dapat na hukom. Sa John chapter 5 verse 22, sinasabi po, ibinigay ng Ama sa kanyang anak na si Jesucristo ang buong kapangyarihang humarol. Na makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ibinigay na kay Jesus ang lahat ng kapamalaan sa lupa at sa langit. Dahil sa kanyang ginawa na siya naging masunurin sa Ama, kung kaya binigyan siya ng napakataas na karangalan. The name that is above every name. Na ang lahat ng tuwa ay luluhod sa kanya. Amen po ba? Siya ang magiging hukom sa lahat. Si Jesus ay laging may batayan sa kanyang paghatol. Si Jesus ay walang kinikilingang tao. May batayan siya. Ang kanyang paghatol ay makatwiran. Hindi tulad ng paghatol dito sa atin sa mundo na pag may pera ka, kahit ikaw ay mali, ikaw ay upsweldo. Amen po ba? Ang Panginoon talagang ito ay makatarungang Diyos. Sa Roma chapter 14 verse 10 and 12, sabi po, tayong lahat ay magbibigay sulit sa Diyos. Tayong lahat, Kristiyano, ay haharap sa hukuman. At ang bawat isa'y luluhod sa harapan niya. Ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Ang Kristiyano, ang bawat dilay magpupuri sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na siya ang ating Panginoon. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Amen ba? Hallelujah! Ang Kristiyano ay walang karapatan na
sa isa't isa. Hindi maghatol, hindi manirang puri. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Pananagutan natin sa Diyos ang lahat ng ating ginawa. Yan. Ano yung mga pananagutan natin? Ang ating mga salita na ating pong binibitawan. Sabi po dito, kaya paiingat tayo sa ating pananalita. Sabi ng Panginoon, ipagsusulit niyo sa akin ang mga salitang walang kabuluhang iyong sinabi. Amen po ba? Dapat pala ang ating mga salita ay makabuluhan. Ang ating mga salita ay mapapakinabangan. Ang ating mga salita ay makakapagbigay kalakasan sa ating mga kapatid na nanghihina. Amen ba? Kailangan may kabuluhan ang ating mga salita sapagkat ipagsusulit natin maging ang mga salitang sinabi natin na walang kabuluhan. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang nagpaparumi sa ating mga puso, hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas. Amen ba? Ang lumalabas, ibig sabihin ng ating mga salita na ating binitawan na hindi maganda. Yun ang nagpaparumi. Ang mga makakaapekto na masasama sa kapwa. Halimbawa, yung ating panlalamang sa kapwa, ang ating mga ginawa na masasama, yung ating panlalamang. Ano ba yung mga example natin sa panlalamang sa kapwa? Halimbawa, umutang ka, pero ayaw mong bayaran ang utang mo, ganun na pakinabangan mo naman. Panlalamang po yan. Sapagkat nakaangking ka ng bagay na hindi sa'yo. Hindi po yan malilingit sa Panginoon. Pang-aargabyado po yan sa ating kapwa. Na sa oras ng pangangailangan mo natulungan ka. Pero kung ikaw ay magkaroon, nakalimutan mo yung ginawa mo, na ginawa na tulong sa iyo ng iyong kapwa. Yan po ay ipagsusulit natin sa Diyos lahat po ng bagay na masama na ating ginawa sa ating kapwa. Sabi po dito, sa Hebreo chapter 10, verse 26, 29 up to 39. Hebreo 10, 26, 29 to 39. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala lang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala lang natitira, kundi ang nakapangingilabong na paghihintay sa darating ang paghuhukom at ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Sabi po dito, na kung makita natin ang katotohanan, matapos natin makilala ang katotohanan, tayo ay babalik pa sa dati nating pagkatao. Sabi, wala nang haing pang nakatalaga sa atin. Dahil ginawa na ng Diyos, minsan lang ang Panginoong Yesus ay nagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Dahil sa ating kasalanan, inako ng Diyos ni Jesus ang ating mga pagkakasala. Kaya, tinubos niya ang kasalanan ng mga taong sumampalataya sa Kanya. Ngayon, kung tayo'y bumalik pa sa dati nating gawin, ganun tayo'y nakilala ng katotohanan, ang sabi ng Hebreo chapter 10, wala nang natitirang hain, kundi ang nag-aantay sa atin, ang nakakikilabot na naglalagablab na apoy, na walang iba ang impyerno. Amen po ba? Gusto ba nating masadlak sa impyerno? Di po ba hindi? Mukhang walang amen sa mga kapatid ko. Hindi. Ayaw po natin masadlak sa impyerno, mga kapatid. Kaya nga yan ang dahilan, nung tayo'y makilala natin ang Panginoon, tayo ay nagpapatuloy na. Tayo ay isa ng bagong nilalang. Amen ba? Sino ba dito ang mga bagong nilalang? Taas na ang kamay ng mga bagong nilalang na? Yan. Ang Diyos ang nakakaalam. Higit na nakakaalam dyan. Amen po ba? Ang mga kaaway ng Diyos ay haharap sa paghuhukom. Yan, haharap sa paghuhukom. Sila'y naghihintay sa paghuhukom. Kakilakilabot na paghuhukom. Naglalagablab na apoy. Makikita natin yan sa Pahayag 27. Sila'y nagpapatuloy sa pagkakasala. Sino ba itong mga kaaway ng krus ni Kristo? Yung mga taong nagpapatuloy sa pagkakasala. Sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Kasalanang sinasadya at kasalanang pinag-iisipan. Yung sinasadya nila. Alam ng Panginoon kung ang kasalanan natin ay sinasadya, kung namumuhay tayo sa kasalanan,
ginagawa pa natin. Yun ay mabigat. Sino pa? Sino itong mga kaaway ng krus ni Kristo? Sila'y humahamak sa Diyos. Sila yung mga taong umahamak sa Diyos. Sila yung mga taong nagtatawa pag ganitong may gawain. Tingnan nyo yung mga sirang ulo. Umaawit, kumakanta, pumapalakpak. Hindi nila maunawaan sapagkat walang espiritu sa kanila na nagpapaunawa. Ang sabi ng Diyos, ang mga bagay lamang na may espiritu ay nauunawaan ang mga bagay na espiritual. Kung wala kang espiritu, hindi mo maunawaan ang patungkol sa Diyos. Kaya kung kaya ikaw ay kaaway ng Diyos, sapagkat ikaw ay walang espiritu ng Diyos. Kailangan tayo lahat ay magkaroon ng espiritu ng Diyos. Sino pa? Sino pa itong mga kaaway ng krus? Hinahamak nila ang anak ng Diyos. Yan. Maging nung pa man, hinahamak na talaga eh. Tingnan mo, nagpapagaling ang Panginoon ng araw, gumagawa na ng matuwid, nagpapagaling, nagbubuhay na ng patay. Pero anong sabi ng mga tao? Ang kanyang kapangyarihan ay galing sa diablo. Amen po ba? Noong pa man, marami na ang hindi naniniwala kay Kristo. Kaya tayo mga kapatid, mapalad tayo sa umagang ito sapagkat tayo ay naniniwala kay Jesus. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Sino pa? Sino pa itong mga kaaway ng krus ni Jesus? Ang mga taong nilalapastangan nila ang dugong nagpatibay sa tipan. Amen! Nilalapastangan nila ang dugong nagpatibay sa tipan. Hindi nila tinatanggap sa kanilang sarili na sila ay tinubos ng Diyos. Pinagtatawan na nila si Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ay bumaba. Sabi gano'n. Mapalad tayo. Bagamat hindi natin nakita ang mga ginawa ng Panginoong Hesus ng araw, tayo ay may pananalig. Kaya mapalad tayo. Amen ba? Mapalad kayo na bagamat hindi nyo ako nakita, kayo ay nanalig. At yan ay ang pananampalataya. At kung tayo maliligtas, kung tayo ay may pananampalataya. Amen po ba? Nilalapastangan nila ang espiritong nagpapabanal sa kanila. Nilalait pati ang espiritu. Hinahamak o nilalapastangan. Paano ba nila hinahamak o nilalapastangan ang Espiritu Santo? Paano ba nilalapastangan ng mga tao ito ang Espiritu Santo? Sinasabi nila na ang gawa ng Espiritu Santo ay gawa ng diablo. Amen ba? Yun. Pinagtatawanan nila. Maging tayo pinagtatawanan nila. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, mayroong daan na dalawa. Isang makitid at isang maluwag. Sa maluwag marami ang dumadaan, pero ang dulo ay kapahamakan. Tayo sa makitid, kukunti lang ang nakakasumpong. Kaya mapalad tayo, huwag tayong mag-alala kung tayo man kukunti. Sapagkat biblikal na sinabi ng Panginoon, nang bibihira lamang ang nakakatagpo ng makitid na daan. Pero bakit yan ang dapat gustong lakaran natin? Yan ang gusto ng Diyos na lakaran natin kanyang mga anak. Sapagkat makipot man ang daan, bako-bako man, pero ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Huwag tayong magtaka, pupunti lang kami, mukhang hindi tunay ang inyo, mukhang kayo kulto. Hindi po. Saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, ayun ako sa inyong kalagitnaan. Ako may narinig yan eh. Hindi naman totoo ang inyong, totoo pa rin kami doon sapagkat kami marami. Hindi. Bibihira lamang ang nakakasumpong na makipot na daan. Mapalad tayo mga kapatid sapagkat tayo ay nakasumpong na makipot na daan. Hallelujah! Hallelujah! Ito yung mga taong nilalapastangan ang banal na Espiritu ng Diyos na sinasabi nila na ang gawa ng Espiritu Santo ay gawa ng diablo. Mag-ingat tayo mga kapatid na pagtawanan natin ang ganitong gawain sapagkat pag ginawa natin ito, ang kinakalaban natin ang Diyos. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, bago kayo inusig, ako muna ang kanilang inusig. Hallelujah! Kaya pag tayo nakachimpo ng mga taong inuusig, tayo ay pinagtatawanan. Praise the Lord! Sabi ng Panginoon, kung dumating ang ganitong mga bagay, magala kayo! Magala kayo, hindi niya sinabi, malungkot kayo.
at kayo maglumusay dyan. Hindi, magala kayo. Bakit? Sapagkat ang banal na Espiritu ng Diyos ay sumasa inyo. Amen ba? Napakalaman natin ang Panginoon. Hallelujah! Sino pa itong mga tao ito? Sila ay tumalikod sa pananampalataya. Nakakilala na ng katotohanan, tumalikod pa. Sila itong mga kaaway ng Diyos. Anong sabi sa Biblia? Sila ay mapapahamak, sila ay mapaparusahan. Amen! Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kung nakita na natin ang katotohanan, tayo ay magpatuloy na. Huwag na tayong babalik sa dati nating pagkatao. Amen ba? Letter B tayo. Ano ang kaibahan ng dalawang paghuhukom? Ano ang kaibahan nito? Pakinggan nyo. Para sa mga mananampalataya, tayo, the believer, yung mga nanalig, hukuman ni Kristo. Kung tawagin Bema, sa Ingles, Judgment Seat of Christ. Na makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang sabi po, lahat ng Kristiyano ha, ay haharap sa hukuman ni Kristo. Lahat ay tatanggap ng nararapat tayo sa kanyang ginawa. Gawain mabuti o masama nung nabubuhay pa siya sa daigdig na ito. Lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Ang pagkakaiba nga lang, ang tatamuhin natin ay mga gantimpala. Amen po ba? Dito po sa Judgment Seat of Christ, sa mga mananampalataya po, tayo po yun. Wala po tayong dapat ipangamba pag dumating na po ang paghuhukom. Bakit po? Sapagkat tayo po ay hindi na po tayo hahatulan ng Diyos. Sabi doon, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang paghatol doon sa mga nakipag-isa kay Kristo. Pero ano ang ating tatanggapin? Ang ating tatanggapin ay mga gantimpala. Hallelujah! Ito ay patungkol sa ating mga gantimpala. Yung 5 korona na tinalakay po natin ng mga nagdaang panahon, nagdaang buwan. Sa ating mga mananampalataya, ang Judgment Seat of Christ, ang hukuman ni Kristo, ay para sa pagtanggap natin ng mga gantimpala. Yung 5 korona, balikan ko lang, para doon sa hindi nakapakinig. Ano ba itong mga koronang ito na ating tatanggapin? Koronang maluwalhati. Ito ay korona para sa mga nangalaga sa kapwa Kristiyano. Kung ikaw nakapag-alaga ka sa kapwa Kristiyano mo, may tatanggapin ng gantimpala, ang korona ng kaligayahan. Nang ibig sabihin, the crown of rejoicing. Pangalawa, korona ng maluwalhati. Korona para sa mga nangangalaga sa kapwa Kristiyano. Yung isa, mga nag-alay ng kaluluwa kay Kristo. Yung crown of rejoicing, yung mga nag-alay ng kaluluwa. Kaya kung marami tayong inakay, mayroon tayong gantimpala, the crown of rejoicing. Kung tayo naman nangalaga, inalagaan natin, nag-share tayo ng word of God sa kanila, the crown of korona ng maluwalhati, the crown of glory. Koronang panghabang panahon, number 3, para sa mga disiplinadong Kristiyano. Meron palang disiplinadong Kristiyano. Pag ikaw disiplinadong Kristiyano ka, may korona ka pagdating ng panahon na harap kay Kristo. Ano ito? The imperishable crown. Yung koronang panghabang panahon. Number 4, korona ng buhay, the crown of life. Ano naman ito? Ito po ang korona para sa nagtagumpay sa kabila ng pagsubok at tukso. Mga Kristiyano na sa kabila ng tukso, sa kabila ng kahirapan ay nagtagumpay, may tatanggapin kang korona, the crown of life. Ano pa? The crown of righteousness, korona ng katuwiran. Korona sa mga nakatapos sa buhay na mabunga. Yan. Kung sa kabila ng kahirapan, tayo ay nakatapos na mabunga, nanatili ang bunga ng banal na Espiritu sa atin, at tayo nakaakay ng kaluluwa, mayroon tayong tatanggapin, the crown of righteousness. Kaya napakaganda kung ang lahat ng ito ay ating ginagampanan. Ang 5 koronang ito ay mapapasa atin pagdating ng takdang panahon. Amen po ba? Kaya walang dapat ipangamba ang mga Kristiyano sa pagharap sa hukuman ni Kristo, sapagkat ang tatanggapin natin ay gantimpala. Ngayon ito naman, para sa mga di mananampalataya, ito po yung dalawang hukuman na mangyayari. Dalawang paghuhukom. Hukuman sa harap ng trono, yung tinatalakay natin ngayon. The white throne judgment.
kaluluwa. The white throne judgment. Yan. Kaya tayo, palagpagan naman natin ang sarili natin. Dahil tayo, kumbaga sa nakakilala tayo sa Diyos. Kaya kumbaga sa magalak tayo sapagkat gantimpala ang ating tatanggapin. Amen po ba? Sino ba dito ang gustong makatanggap ng gantimpala? Mas maganda kung ang 5 ito, mapa sa atin na. Kaya tagpan na natin lahat ito. Amen po ba? Kaya natin tagpanan ito. Sapagkat sabi nga niyan, hindi ito sa sarili nating lakas, kundi sa lakas ni Kristo na nasa atin. Amen ba? Hallelujah! Darating po tayo dito sa ano ang huling paghuhukom sa harap ng trono. Letter C na tayo. Ano ang huling paghuhukom sa harap ng trono? Yung huling paghuhukom sa harap ng trono, ano ba ito? Number 1, ito ay hukuman na ang hukom ay si Kristo. Na makikita po natin sa Pahayag chapter 20:11. Isang malaking trono. Ito ang tronong pagmumulan ng hatol para sa tao. Yan. Sulat nyo na lang. Ito ang tronong ibababa ang sentensya para sa mga kasalanan. Sa mga makasalanan. Ibababa ang sentensya. Hallelujah! Kumbaga sa bibitayin, nakarinig bitayin. Amen! Ibababa ang sentensya para sa mga makasalanan. Ang hukom ay nakaupo sa trono. Yan. Imagine natin, ang hukom ay nakaupo sa trono. Ang Panginoong Jesus ay may karapatang humatol na makikita natin sa John chapter 5 verse 27. Sapagkat siya ay anak ng tao. Yan. Sa presensya ng hukom, maglalaho ang langit at lupa. Siguro talagang napakamaluwalhati. Pero ito sa kanyang presensya, maglalaho ang langit at ang lupa. At lilitaw ang bagong Jerusalem. Yung bagong lupa. Hallelujah! Walang natira, kundi ang dakilang tronong puti at ang nakaupo roon. Yun, nung maparang ang langit at ang lupa, natira ang tronong puti at yung nakaupo doon. Hallelujah! Malapit nang dumating ang bagong langit at lupa na makikita po natin sa Pahayag chapter 21 verse 1. Ngunit bago ito mangyari, kailangan munang mawala ang dati na makikita po natin sa Matthew chapter 24:35, 1 John 2:17. Yan. Nakaupo siya sa trono. Imagine na lang, tayo ay parurusahan niya ang mga magbibigay siyang sentensya sa mga makasalanan. Number 2, anong ibig sabihin ng huling paghuhukom sa harap ng trono? Ito ay hukuman para sa lahat ng hindi mananampalataya sa lahat ng panahon. Mga non-believer sa lahat ng panahon, noon hanggang ngayon, hanggang sa isisilang pa, sila yung makakasama sa hukuman na ito. Para sa lahat ng di mananampalataya sa lahat ng panahon, mga namatay na liligtas. Yung mga namatay, kung may mga kamag-anak tayong hindi ligtas, noong mga panahon na yun, kasama po sila dito. Mga matay na liligtas sapagkat sila'y patay sa espiritu, patay na sa katawan. Kaya nakakaawa yung mga tao noon na hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya mapalad tayo mga kapatid, kasi po inabot tayo ng salita ng Diyos sa kapanahunan na ito. Hallelujah! Mga namatay na walang kaugnayan sa Diyos, hiwalay sa Diyos. Yan, ito po yung makakaranas ng pangalawang yan. Hukuman para sa lahat ng hindi mananampalataya sa lahat ng panahon. Pahayag chapter 20 verse 12 and 13. Nakita ni Juan sa kanyang pangitain na nakatimbig sa harap ng trono ang lahat ng namatay mula sa lahat ng saling-lahi. Mga nalunod sa dagat. Ito yung mga pangitaan ni Juan. Kasi ito si Juan, ito yung binigyan ng pahayag dito sa si Juan ang binigyan ng mga pangitain na ito, na isulat mo ang mangyayari sa huling panahon. Si Juan ay pinasiyan ng banal na espiritu, kaya naisulat niya ang mga bagay na ito.
na kinabibilangan ng lahat ng namatay. Mananampalataya man o hindi. Pagkatapos ng ikalawang pagkabuhay na maguli, nagsimula na ang paghuhukom. Yun. Ito yung number 2. Kung anong ibig sabihin ng hukuman ni Kristo, hukuman sa hindi mananampalataya sa lahat ng panahon. Number 3, ito ay hukuman na ang mga aklat ay bubuksan. May mga aklat, hindi sinabing aklat, mga, ibig sabihin, mga dalawa, ganyan. Aklat na kinasusulatan, ang isang aklat ay ito. Aklat na kinasusulatan ng lahat ng bagay na ginawa tungkol sa buhay ng bawat tao. Yun, recording pala ang ating ginawa. Kung tayo nagnakaw nung araw, kung tayo ay lumapastangan sa ating magulang, kung tayo nakipag-away, kung tayo nang huldak pumatay, naka-record pala. Ipa-flash pala yan para palang sini. Ipa-flash yung ating mga ginawa ko. Nung taon pa lang 1985, ako pala nagnakaw. Ako pala nangutang na hindi ko binayaran. Amen! Purihin ka, Panginoon. Nakasulat po yan sa aklat na ating ginawa. Mga ginawa natin nakasulat sa aklat ng buhay na ito. Aklat ng buhay na kinasusulatan ng ang pangalawang aklat. Aklat ng buhay na kinasusulatan ng lahat ng maliligtas. Na makikita po natin sa Daniel chapter 12 verse 1, Pahayag chapter 3 verse 5. Dalawang aklat. Aklat na kinasusulatan ng ating mga ginawa at aklat na kinasusulatan ng ating mga pangalan. Amen ba? Pagdating pala doon, bubuksan ng aklat. At kung ang aklat, ang pangalan natin ay hindi nakasulat sa aklat na yun, tayo po ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy. Amen ba? Ang mga patay ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa aklat. Na makikita po natin sa Awit chapter 62 verse 12. Sa aklat ng buhay ay matatagpuan ang pangalan ng lahat ng tapat na mananampalataya. Recorded pala tayo. Sa tansya nyo, naka-record na kaya ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Pag talagang tinanggap natin si Jesus, alam ko naka-record talaga. Amen ba? Kasi sinabi niya yan Kailangan naka-record ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay ay matatagpuan ang pangalan ng lahat ng tapat ng mananampalataya. Mga believer, mga nananalig kay Jesus, ang mga pangalan sa aklat ng buhay ay katugma ng mga impormasyong nakalagay sa aklat ng talaan. Magkakatugma pala yun. Hallelujah! Yung mga taong hindi nagsisi, hindi sumampalataya kay Kristo, at hindi gumawa na manggawang may pananampalataya, ay hindi matatagpuan doon ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Ito yung mga taong hindi na born again. Ito yung mga taong hindi na ipanganak na muli. Hallelujah! Pero alam ko tayo ay naipanganak na muli. Kaya alam ko ang ating pangalan ay matatagpuan na sa aklat ng buhay. Yung mga taong hindi nagsisi sa kabila ng kanilang mga pagkukulang sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang mga tao, tayong tao, ay hindi naliligtas sa ating mga gawa. Kahit pa mabuti ang ating mga ginawa, hindi pa rin tayo maliligtas kung wala si Jesus sa ating puso. Pero mahalaga rin, mga kapatid, ang gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang mga mabuting gawa ay katunayan ng pananampalataya. Ang kaligtasan natin ay sa pananampalataya kay Jesus. Ang ating mga mabubuting gawa ay patunay na lamang na tayo ay may pananampalataya. Kaya mahalaga rin. Sapagkat kung walang gawa ang ating pananampalataya, ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ito ay patay. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang.
tayo ay ligtas. Hindi po. Ang kaligtasan kay Jesus lamang matatagpuan. Gawa 4:12. Sapagkat sa silong langit, ang pangalan ni Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan ay binigay, kundi ang pangalan ni Jesus lamang. Amen ba? Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ang ating mga gawa patunay na tayo ay may pananampalataya. Hallelujah! Kung kaya dahil dito, matitiyak natin ang pananampalataya ng isang tao ay batay sa mga ginagawa niya dito sa mundo. Kung yung mga tao niyan ay makakakitaan natin ng mga gawang may pag-ibig, masasabi natin na ang pananampalataya nila ay tunay. Amen ba? Ang mga gawang may pag-ibig ay palatandaan na tunay ang ating pananampalataya. Amen ba? Kung ang mga gawa natin ay walang pag-ibig, ito ay peke. Fake na pananampalataya. Amen. Number 4. Ano ang huling paghuhukom sa harap ng trono? Anong ibig sabihin? Ito ay hukuman na bubuksan ang aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay ay pag-aari ng kordero ng Diyos. Na makikita po natin sa Pahayag chapter 13 verse 8. Mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Sino-sino ito? Sino-sino ang may pangalan na makikita sa aklat ng buhay? Sila ito yung mga tinubos ng kamatayan ni Jesus. Tayo yun. Kung tayo'y nanalig sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo ang pinapatungkulan. Sila yung mga hinugasan ng dugo ni Jesus. Sila yung mga iniligtas sa pagkabuhay uli ni Jesus. Yan. Ibig sabihin, ito yung mga taong tumanggap at nanalig kay Jesus. Ito yung mga taong nanampalataya sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ito yung mga tinubos. Kung tayo'y naniwala, kasama tayo doon. Tandaan po natin mga kapatid, na ang kaligtasan natin ay ibinigay ng Diyos para sa lahat. Para sa lahat. Ngunit kung hindi natin siya pinanampalatayanan, hindi tayo kasama sa kanyang mga tinubos. Nakuha niyo ba? Nakukuha niyo ba na ang mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay, yun lamang tinubos ng kamatayan ni Jesus, yung hinugasan ng dugo ni Jesus, at yung hiniligtas sa pagkabuhay na muli ni Jesus? Alam ko tayo yung kasama doon. Hindi ba? Bakit ko po nasabi mga kapatid na tayo yun? Sapagkat ang sinasabi po sa 1 John chapter 5 verse 12, ang sabi po, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay at wala nito ang hindi kinaroroonan ng anak. Sa ibang salin, ang pinananahanan ng anak ng tao ay may buhay na walang hanggan. At wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng tao. Sino ba ang anak ng tao? Si Jesus. Kung tayo'y pinananahanan ng Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Kung tayo'y pinananahanan ni Jesus, tayo ang kasama sa mga tinubos ng Diyos. Amen ba? Sabi dito sa John chapter 5 verse 24, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kita niyo po? Sino mang nanalig kay Jesus, kahit ngayong nabubuhay pa tayo, sino mang nananalig kay Jesus ay hindi na siya hatulan, bagkus inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nakakasiguro na tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Sabi niya, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala nang paghahatol sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi ba? Hallelujah! Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kailangan ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kita niyo po? Kung may registration dito sa ibabaw ng mundo, di ba nakaregister lahat ang pangalan natin sa census? Nandoon. Kung nakaregister tayo dito sa ibabaw ng mundo, kailangan din palang may registration sa langit. Hindi ba? Sapagkat kung wala doon,
niya kaagad sa atin ang kanyang banal na Espiritu, at kung tayo ay may tatak ng banal na Espiritu, saka pa lamang maitatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen! Yung pala ang paraan para ang ating pangalan ay may tatak sa aklat ng buhay. Ang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay at ibibigay niya ang banal na Espiritu sa atin na siyang magiging katibayan natin. Ang banal na Espiritu ay magiging tatak natin pagpunta sa langit. Amen ba? Ito ang tatak natin na bilang unang garantiya ng Diyos na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Ito ang tatak natin na tayo nga ay tunay niyang pinili at hinirang. Amen ba? Kung baga sa nag-a-abroad, mga kapatid, hindi ka tatanggapin sa abroad kung wala kang passport. Ang banal na Espiritu ay magsisilbing passport natin pagpunta sa langit. Kung wala tayong tatak ng Espiritu, wala po tayo, questionable po ang buhay natin. Kaya kailangan po tayong matatakan ng banal na Espiritu ng Diyos upang sa ganun maitala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen ba? Ang Espiritu Santo ay siyang pumapatnubay sa atin at tumutulong para makapagbuhay tayo ng matuwid at may kabanalan. Kita niyo po, kung walang Espiritu Santo, wala po tayong magagawa. Yan ang dahilan kung bakit sa araw-araw nating buhay, paggising pa lang natin, hingi na natin ang gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay na tayo ay may power ng kanyang kapangyarihan. Paggising pa lang, hingi na natin ang pagpapabalot ng dugo ni Jesus. Sapagkat tulad nga ng nangyayari ngayong panahon, marami ang mga kaaway natin na napaglalalangan ng Diablo. Dumudumon tayo ang Diablo, lalo na sa mga taong walang Diyos. Amen ba? Ito ang magsisilbing pasaporte natin pagpasok natin sa langit. Kung wala ito, hindi tayo tatanggapin doon. Yan, tulad nga ng sinabi ko, na kung baga sa nag-a-abroad, passport, kung walang passport, hindi ka tatanggapin sa ibang bansa. Ganun din ito. Hindi tayo tatanggapin sa langit kung walang tatak ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga na tayo ay may tatak ng Espiritu Santo. Hindi natin yung nakikita ng ating ordinaryong mga mata. Sasabihin natin, ano yung tatak ng Holy Spirit? Pero alam ng Diyos kung tayo nga ay may tatak ng Holy Spirit. Maski ang mga Diablo niyan, takot yan sa atin pag tayo may tatak ng banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat tayo ay nagliliwanag. Ang Diablo niyan ay tatakbo yan sa liwanag na nasa atin. Amen ba? Kaya pag kayo nasa napakadelikadong lugar, nasa biyahe kayo, lalo na kung kayo uuwi ng madilim, magpuri kayo sa Diyos at manalangin kayo, tatakbo ang Diablo sa atin. Sapagkat, bakit ko po nasabi? Sapagkat napagtagumpayan na natin ang sanlibutan. Hindi ba? Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay napagtatagumpayan ang sanlibutan. Sino ba ang mga nandito sa sanlibutan? Oh, yung mga Diablo. Ha? Sasabihin nyo, sino ba ang Diablo? Yung mga taong walang Diyos. Yung mga taong puro katarantaduhan ang ginagawa. Sorry sa salitang katarantaduhan. Pero yan ang totoo. Ito yung mga kumakalaban sa atin. Ito yung papasukan ng masamang espiritu para makagawa ng masama sa atin. Pero sabi nga, napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Sapagkat ito'y napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Greater is He that is in me than he that is in the world. Makapangyarihan ang nasa atin kaysa mundong ito. Amen ba? Napakabuti ng Diyos. Sa 1 Pedro chapter 4 verse 17, 1 Pedro chapter 4 verse 17, sabi po, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Verse 18, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kita niyo po, kung ang mga matuwid na tulad natin ay hindi pa maligtas,
na ayaw pa rin isuko ang kanilang buhay sa Panginoon sa kabila ng kabilang-kabilang naririnig nilang pangangaral sa TV, sa radyo, sa palengke, sa kanilang kapitbahay na natili pa rin mga matitigas. Ano kaya ang kanilang kahihinatnan kung sa mga matuwid na ay hindi pa maligtas? Amen ba? Yan po ay sinabi sa 1 Pedro chapter 4 verse 17. Kaya matakot po tayo mga kapatid sa Diyos. Hallelujah! Sundin po natin ang kanyang mga utos. Amen ba? Sa Hebreo chapter 9 verse 27, ang sabi po, itinagda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Itinagda sa tao ang minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Kita niyo po, pagkatapos pala ng kamatayan ng tao ay paghuhukom na. Ngayon, kung ganito ang mangyayari sa mundo, na pagkatapos palang mamatay ay paghuhukom na, kailangan lang ng kaligtasan natin ay ngayon pang tayo ay nabubuhay pa. Amen ba? Ngayon na natin pagsumikapan ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan ngayon nabubuhay ka pa. Nabubuhay pa tayo. Sapagkat sinabi ng Bible na pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. Ibig sabihin pala na wala ng paraan ay ikaw ay gumawa doon ng mabuti. Kumbaga sa ano, ayun na talaga. Kung mamatay ka, anong kinamatayan mo, ayun ka na. Kaya ang kaligtasan ay ngayon. Kung patay na tayo, ay wala na tayong magagawa para sa ating kaligtasan. Kung ano ang kalagayan natin na tayo'y mamatay, yun na tayo. Sa luma nating pananampalataya, di ba sa luma nating pananampalataya, hindi ko na sasabihin, alam nyo na yun. Na kung kailan namatay ang tao, ay doon pa lang yan, papanalanginan, di ba? Nandiyan. Nakaano ang kabaong, papanalanginan yan, wiwisikan ng tubig ng, ng babasbasan ng tubig na binditado daw. Basbasan tayo. Ito po. Tandaan po natin mga kapatid, na wala na pong magagawa yan. Kasi namatay na po. Kahit bisikan pa po yan ng isang truck na bumbero ng tubig. Kung iyan po ay namatay nang walang kaugnayan sa Diyos, nitong siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito, siya po ay nawawala. Siya po ay nasa kapahamakan pa rin. Amen ba? Kahit pa isang truck na bumbero ng tubig ang ibisig mo yan, kung iyan namuhay na walang Jesus sa puso kung siya'y nabubuhay sa daigdig na ito, siya pa rin ay nawawala. Amen ba? Ngayon, kung tayo ay namuhay dito sa daigdig na ito, na walang Kristo sa puso, tayo pa rin ay mapapahamak. Pero, kahit hindi tayo basbasahan, halimbawa, namatay tayo ng mga mananampalataya, namatay tayo, kahit hindi tayo basbasahan, kahit hindi tayo wisikan ng isang truck na bumbero ng tubig, kung tayo'y may Jesus sa puso, nitong tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito, tayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen ba? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Sabi nga, hayahay. Hayahay ang buhay. Amen! Purihin ka, Diyos! Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay at wala nito ang hindi kinaroroonan ng anak. Mahalagang may anak para sa puso. Amen ba? Ang kaligtasan ay ngayon, hindi bukas, sapagkat pagdating ng takdang panahon, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Amen! Hindi ko sinabi yan sa sarili kong kakayanan. Sinabi ng Biblia yan. Amen! Ganun po ba kayo? Kung nakababa pa ba? Sa Matthew chapter 25 verse 31. Matthew chapter 25 31, yung binasa natin. Inilarawan ni Jesus ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Inilarawan niya. Siya ay luluklok sa kanyang makalangit na trono. Ang trono ng paghuhukom. Sa harap niya may dalawang hanay ang tao. Sa kaliwa ang tinawag na kambing at sa kanan ang tinawag na tupa. Sa kaliwa, ibig sabihin ng kambing ang masama, sa kanan ang mabuti. Amen. O kaya ang mga matuwid. Sa Efeso chapter 1 verse 4, sabi dito, hinirang na ang mga matuwid bago pa likhain ang sanlibutan. Bago pa likhain ang sanlibutan, hinirang na ang mga matuwid. Napakabuti yan. Hinirang na pala tayo. Our God is all-knowing God. Alam niya kung sino ang sasampalataya sa Kanya at alam niya kung sino ang matitigas ang ulo
natin masisisi ang Diyos. Kasalanan na natin kung pipiliin natin sumuway sa Diyos. Sa araw ngayon, kikilalanin ng lahat ng tao sa lahat ng bansa na siya ang Panginoon. Na makikita po natin sa Philippians chapter 2 verse 10 and 11. Ang mga taong nasa gawing kanan ay ang mga taong nabuhay dito sa lupa. Anong sinabi doon sa ating binasa? Yung mga matuwid. May nagutom ating pinakain, may nauhaw ating pinainom, may dayuhan ating pinatuloy, walang isuot, may isuot ating pinaramtan, nagkasakit ating dinalaw, nabaylanggo ating pinuntahan. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 40, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Amen? Kung ano pala ang ginagawa natin kabutihan sa ibabaw ng mundo, sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. Amen ba? Sasabihin nila, nasaan ba ang Diyos? Hindi ko naman nakikita. Yung palang ginawa natin sa mundo ito, na ito lang ang pinag-isa-isa natin na nabilanggo, dinalaw, nagkasakit, pinuntahan, nagutom, pinakain na o. Ito pala ang ginawa natin sa Panginoon. Amen ba? Ito yung mga matuwid. Ang mga taong nasa gawing kaliwa ay ang mga taong nabuhay dito sa lupa na hindi nakakitaan ng mga gawang may pag-ibig kay Jesus. Gumagawa sila para sa kanilang kapurihan. Yung halimbawa, nag-ikapo, nagsimba, nagbigay, tulad na lang ng mga kandidato na nagpapano sa kalsada. Hindi natin ano rin na ano yan, pero sabi nga niya na maraming klase ang gawa natin. Pwedeng gawin natin yung dati sa ating kapurihan. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung gawang may pag-ibig, ang gusto niya. Hallelujah! Sabi nito, ako'y nagutom, hindi ninyo pinakain, nauhaw, hindi ninyo pinainom, naging dayuhan, hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawala ng may susot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan ay hindi ninyo dinalaw. Ang sabi ng mga tao, kailan nangyari ito, Panginoon? Kailan ito nangyari? Na ikaw ay pumunta at hindi namin dinalaw? Ang sabi ng Panginoon, nang pinagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Yan. Kaya kung may pulubi tayong nakita, bigyan natin. Gaano lang ba naman yan, 20 o 50 pesos? Tayo nga ay nakakainom ng kung ano-ano dyan. Nakakapag-swimming nga tayo na walang kabagay-bagay. Yan pa kayang punubing ating balatnan. Makita na naghahalungkat ng basura dyan. Bigyan natin. Ano nga lang ng kanilang gutom. Amen ba? Kung ano ang ating ginawa sa mas maliit dito sa ibabaw ng lupa, ginawa natin sa Panginoon. Hallelujah! Kung pinagkaitan natin ng tulong ang ating kapwa na naging hirap, ito ay ginagawa natin sa Panginoon. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, ng pinagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin sa mga matuwid, walang dapat ikatakot sapagkat sa paghukom. Wala tayong tulad na sinabi ko kanina, walang dapat ikatakot ang matuwid sapagkat sa paghukom ang tatanggapin natin gantimpala, pero sa mga taong masama ang ginawa, ang tatanggapin nila ay naglalagablag na po. Ang mga matuwid ay gagantimpalaan. Amen. Sa Pahayag chapter 27 verse 7, ang sabi, sa magtatagumpay, anong mangyayari sa magtatagumpay? Ito po. Ito ang kakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos nila, siya na may magiging anak ko. Amen. Di ba napakabuti ang siya yung Diyos natin? Tayo'y anak. Amen. At ano pa? Ang ipinako ng Diyos, tayo ay bibigyan niya ng mana. Ano ba yung mana ito? Yung buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Amen. Pahayag chapter 29 verse 8, sa hindi mga nagtatagumpay, anong mangyayari ito? Subalit, malagim ang nasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa mga kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga kukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling na sa gawa, sinungaling pa sa salita. Sila'y ibubulit sa lawa ng nalagalagablag na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Amen. Sinungaling na sa salita, sinungaling pa sa gawa. Ako marami akong na-encounter na taong ganyan. Sinungaling na sa salita, sinungaling pa sa gawa. Kung hindi nga lang ako talaga naging Kristiyano, baka puno ang barangay. Kaya lang talaga ako ay nagpapasensya na dahil ako may Kristo sa puso. Amen ba? Nagtitiis na lang ako sa mga pang-aaping ginagawa ng mga kapwa ko. Pero alam ko, ako'y may kakampi. May kakampi ako. Ang sabi ng Panginoon, alam
alam ko ang inyong kapihan. Kahit hindi niyo sabihin, alam ko. Ang Diyos ang maghihigante. Tayo magmahalan. Amen! Purihin tayo, Diyos! Tayo magmahalan. Sino ba? 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ang mga makasalan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlay, mapagdaraya, nakikiapit sa kapwa lalaki at kapwa babae, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sinabi po ito ng Bible. Hindi ko po ito salita. Pagsasama ng babae at lalaki, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kaya itong mga bansang ito na sinasabi nila na pwedeng ikasal na, sila po ay may pananagutan sa Diyos. Sapagkat minamali nila ang nasasabi sa Biblia. Kung anong naisulat na, walang dapat magtanggal, walang dapat magbawas, walang dapat magdagdag. Amen! Ngayon kinakasal na nila ang kapwa lalaki, kapwa babae, na hindi yan pinahihintulutan ng Bible. Ang sabi dito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Galatians chapter 5, 19 and 21. Mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimari-maring na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, palilibugho, kasagiman, pagkabahabahagi, pagkampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. Binabalaan ko kayo, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng ganung mga bagay. In-specify ang paglalasing. Pero alam ko, wala nang naglalasing dito sa atin. Hindi ba? Wala na tayo isa ng bagong nilalang. Paglalasing. Walang taros na pagsasaya. Ano ba itong walang taros na pagsasaya? Araw at gabi nasa diskuhan. Ha? Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang panahon sa pananalangin sa Diyos. Ito, binabalaan ko kayo, nagbabala ang Diyos. Ang mga tao ito hindi tatanggapin sa aming karyan. Kanina sinabi ng Panginoon ang mga duwag. Sabi dito, malagim ang kasasakitan ng mga duwag. Sino ba itong mga duwag na tinutukoy ng Diyos? Ito yung mga taong matapos manampalataya, matapos makita ang kabutihan ng Diyos, dumating ang pagsubok sa buhay, ay tumalikod na. Umpisa naman na ako'y magsimba yan, ako'y nilagnat eh. O umpisa naman na ako'y maglingkod sa Panginoon, ako'y nag-out sa utang. Ito yung mga duwag na matapos makita ang kapangyarihan ng Diyos, ay tumalikod. Ito ang tinatawag ditong duwag. Inalikudan sila. Ito yung mga taong inilalarawan sa amang hasik. Ito yung mga taong nang ihasik ang binhi ay nalagdag sa kabatuhan. Tinanggap ang salita ng Diyos sa una ng may dala, ngunit hindi tumino sa kanilang puso. Naniwala sila sandali, pero pagdating ng pagsubok sa buhay ay tumitiwalag agad. Kaya sila yung mga duwag. Amen! Ito yung pagdating ng pagsubok. Ayaw ko na nga magsimba. Ang sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga pag-usik, ay siya lamang ang maliligtas. Amen ba? Kaya magpatuloy tayo mga kapatid. Kahit may pagsubok, kahit walang makain, kahit na kung ano yan, huwag tayong gagawa ng mali. Ang Diyos natin ay mabuting Diyos. Siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Basta sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin natin ang kanyang kaharian, ang lahat ay idaragdag. Ang problema sa ating, inuuna natin ang pagsabong. Inuuna natin ang paglaba. Dami ko kasi tinglabahan din. Yan, dami ko kasi tinanot eh. May outing kasi kami din. Seek ye first the kingdom. Yun ang susi. Susi upang matuksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen ba? O ano pa? Malapit na. Ano pa yung huling pag-uukom sa harap ng trono? Ito ay hukuman para sa mga nakatulan na. Ayan, may hatol na. Kung pa pala nakatakda na. Sino to? Ito yung mga tao na walang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Hinatulan na sila sapagkat inibig pa nila ang dilim kaysa liwanag. Sila ang mga tao sa kabila ng panawagan ng Diyos na magsisi ay nananatiling matigas ang mga puso sa panawagan ng Diyos. Binibigyan na ng lumapit kayo mga nabibigatan sa akin. Ang tao ayaw pang lumapit. Nahihirapan na sa buhay, ayaw pang lumapit sa Diyos. At gumagawa pa ng katarantaduhan sa kapwa. Huwag po sanang mangyari sa atin na tumigas ang ating mga puso. Sabi ng Panginoon, kung patuloy ninyong patitigasin ang inyong mga puso, kayo'y akin ang patitigasin. Kita niyo po,
hindi na ito para lalambot. Huwag sana mangyari na patigasin ng Diyos ang ating mga puso. Ang mga hindi nanampalataya at pati yung sumasampalataya sandali, pagkatapos ay tumalikod at tumanggi kay Kristo. Sabi nito, ihahagi sa lawang apoy na ikalawang kamatayan. Ang mga tao ito ay hindi natagpuan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sila ay mapapahamak. Ang kumukulong lawa na nagbinigas sa asupre ay kumakatawan sa nag-aalam na impyerno. Kita niyo po kung dito nga sa ibabaw ng mundo, init lang, may electric fan pa, may aircon pa, mayroon pang beach, pero hirap na hirap pa rin tayo. How much pa kaya yung lumalagab-lab daw na apoy? Hindi ba mga kapatid? Kaya nakakaawa nga yung ating mga pamilya na hindi po narating ng mabuting balita. Nakakaawa po talaga. Kaya ako sa pananalangin ko, sa pagising ko sa umaga, pati yung mga namatay kong kamag-anak din pamilya ko, hinihingi ko pa rin ang kapatawaran sa Panginoon. At pa daw pakinggan niya ang sabi niya, pinakikinggan ko ang panalangin ng taong matuwid. Amen! Baka mapakinggan pa na hindi naman sila mapahamak doon. Hallelujah! Sabi po dito, ngayon, ang mga matuwid naman ay makakasama ng Diyos sa kanyang piling magpawalang hanggan. Na kung saan ito ang lugar na pinaghaharian ng katwiran at kapayapaan at kagalakan. Na kung saan ay wala ng pagluha, wala ng kalungkutan, karamdaman o kirot. Higit sa lahat ay wala ng kamatayan. Wala ng kamatayan doon sapagkat wala ng kasalanan. Amen ba? May kamatayan lang kung may kasalanan. Ngayon din wala ng kasalanan, kaya wala ng kamatayan. Sabi niya, haya-haya ang buhay. Amen! Ang hatol ng Diyos ay makataruhan. Ito ay pangwakas. Final judgment. Walang sino mang makapaghahabol. Hindi pwede doon ang suhol sa hukuman. Dito sa atin, kahit na nakapatay ka na, pag binigyan mo ng ilang milyon, ulusot ka pa rin. Yan ang batas ng tao. Pero ang batas ng Diyos, walang makapaghahabol. Hindi pwede doon ang suhol sa hukuman ni Kristo. Ang paghuhukom ay katapusan ng paghatol. Ang bisa nito ay mananatili magpakailanman. Kaya hindi po natin ito dapat baliwalain. Dapat po natin itong pag-isipan at dapat po natin itong paghandaan. Amen ba? Iyan po yung ibig sabihin ng huling paghuhukom sa harap ng trono kung ano ang ibig sabihin. Ngayon, anong ibig sabihin naman ito sa ating buhay? Ano ang application natin ito sa ating buhay? Ano ang pakinabang na ito sa ating buhay? Ito po. Ang Panginoon ay napakabuting Diyos. Siya ay mahabaging Diyos. Ayaw niya na isa sa kanyang mga nilalang na tao ay mapahamak. Kung kaya ibinigay nga niya ang kanyang sarili sana magdurusa at mamatay sa krus para sa ating katubusan. At hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin siyang nag-aalok ng kaligtasan. Ito na, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa tayo. Kaya sabi niya sa Hebrew chapter 3 verse 7, ang sabi niya, kung marinig ninyo ang aking tinig, huwag nang matigas ang inyong mga ulo. Panahon na tayo ay manumbalik sa Diyos. Panahon na. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang sa Kanya at isurrender natin ang ating mga buhay sa Diyos upang ang bawat isa sa atin ay hindi masadla sa dahong ito ng pagdurusa. Amen ba? Hallelujah! Sa ating pong pangwakas, tanungin po natin ang ating sarili. Ang pangalan ko ba ay nakasulat sa aklat ng buhay? Tanong natin ang ating sarili. Paano tayo nakatitiyak na ito'y maisusulat na sa aklat ng buhay? Ito po ang sagot. Tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. At patunayan natin ito sa mga gawang may pag-ibig. Amen. Hallelujah. Yan po ang mensahe ng Diyos sa umagang ito. Sana po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay maitanim sa madamang bahagi ng ating mga puso at ating po ito'y maisabuhay sa pang-araw-araw nating buhay upang pagdating ng takdang panahon ay hindi tayo humantong sa dakong yun ng pagdurusa. Amen.